Mga kabunyog, mga kababayan, muli po, saan man pumpanig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo ngayon? Mga kabunyog, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. So mga kabunyog, itong tungkol sa issue ng paggamit di umano ng drugs ni PBBM, ni Marcos Jr., napakatagal na nitong issue. Halos araw-araw ito na ang issue ng mga DDS. Nila Maharlika, nila Sasasot, kahit ng mga nasa SMNI, nila Eric Celes, nila Badoy, ito yung kanilang paboritong issue eh. Mga kabunyog, talagang hindi nila to tinatantanan. Ngayon, nagkaroon na ng pagdinig sa Kamara o sa Senado hapon, yung komite ni Bato de la Rosa. Yang nakikita yung picture sa kaliwa, yung lalaki na yan na kalbo, dalawang kalbo kasi yung nakikita nyo, si Bato yung nasa gitna, kalbo rin yung isa. Yung Jonathan Morales, yan yung sinasabi ni Maharlika na testigo daw nila. Ito daw ay dating PDEA agent na noong panahon, ito yung naka-assign para sana huhuli kay Marcos. Ngayon, panahon na rin siguro na tayo, hindi naman tayo maka-Marcos, hindi naman tayo maka-Duterte, ang pagtingin ba natin sa issue na yan ng paggamit ng droga di umano ni Marcos Jr.? Naniniwala ba tayo dyan? Sino bang papaniwalaan natin? Yung kampo nila Maharlika at ng mga DDS? O yung kampo nila Marcos Jr.? So tayo kasi, ang maganda sa atin, wala tayo dun sa kanila eh. Tayo'y nanunood ng kanilang mga pinagsasabi at pinaggagawa. Yung sagutan nila. Ha? Ngayon, ang tanong na siguro, ano ba ang nakikita nating katotohanan sa issue ng paggamit ng droga ni Marcos Jr.? Kung ako ang tatanungin nyo mga kabunyog, kasi gusto ko rin itong i-share sa inyo, sa mga regular na sumusubaybay sa akin, diniscuss ko na yan, anong pagtingin ko dyan sa paggamit ng droga ni Marcos Jr., totoo ba yan o hindi? Kung akong tatanungin nyo, sa tingin ko, totoo yan na si Marcos Jr. gumagamit yan ng droga nung ano? Gumagamit yan ng drugs. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Mga kabunyog, ako galing ako sa mga private schools. Yung mga eskwelahan kong pinag-aralan, marami mga mayayaman. Yung mga mayayaman kong kaklase nung mga panahon pa ng 80s, yung mga elite, yung mga mayayaman kong kaklase nung panahon wala pa namang mga shabu, wala ring mga cocaine, hindi naman ganun dito sa amin. Pero yung mga mayayaman kong kaklase, na sila, mamariwana. Normal na sa kanila yun. Normal na sa kanila yun. Ibig sabihin sa mga elite, sa mga mayayaman, parang sa kanila habang nagiinuman, iikot yung marijuana, no? O kaya minsan linalagay nga sa mga linalagay sa kung saan, hinahalo sa cake. Ayan. So ibig sabihin yung practice ng mayayaman na nagtitrip, nagja-jam, ano nila yan eh? Anong papat session, ano na yan nila eh? Yan, ugali na yan ng mga maraming elite. Kahit nga naalala nyo nung mga panahon sa mga sa mga bar, sa mga diskuan, yung mga party drugs, yung mga ecstasy. Itong si Marcos dahil mayaman yan, yun nga, pwedeng ang niyan cocaine. Cocaine. Parang katulad din yan. Tingnan nyo sila Baste. Si Baste, nakita nyo yung picture niya na ay malamang nagdadrugs din yan. Si Baste, yung kasama niya sila Ellen Adarna, hindi malayo yan eh. Tingnan nyo si Tebes. Inamin nga ni Tebes, ni Arnie Tebes. Di ba inamin ni Arnie Tebes na siya ay matagal na na-involve sa drugs? Kaya lang daw, nagbago na siya. So ibig kong sabihin, sa mga congressman, marami dyan drug users. Sa mga kongresista, sa mga senador, marami dyan drug users. Sabi ni Euphoria, pati paborito kong si Marcel, dinawit pa nila. Yan talaga, yung mga artista rin, marami rin dyan drug users. Kaya yung paggamit, sabi ni Simple Solution, normal na lang yan sa mga mayayaman. Totoo yan. Kahit yung mga senador na yan, kahit yung mga ngayon, mga kongresista, marami dyan gumagamit ng drugs. Normal na sa kanila yan. Normal na yan. So, yung paggamit ni Marcos ng drugs nung panahon na monitor siyang gumagamit ng drugs, normal yan.
kahit dito sa amin, sa Naga City, sa Bicol, kahit siguro sa inyo, mayroon na monitor ang PDEA at ang PNP na mga anak ng mayaman na nagda-drugs. Namomonitor nila yan. Namomonitor nila yan. Oh, di ba? Ito. Bigyan ko kayo ng isang issue. Di ba naalala nyo dito sa Naga City, binabanggit ng mga na yung kapatid ni Jesse Robredo, si Boots Robredo, ay nagda-drugs daw. Si Boots Robredo. Naalala nyo yan? Naging issue yan? Na si Boots Robredo ay nagda-drugs daw, yung kapatid ni Jesse Robredo. Ha? Naalala nyo yan, mga kabunyog, yung issue na yan? Na si Boots Robredo daw, kapatid ni Jesse Robredo, ay involved sa drugs? Ha? Naalala nyo yan? Naghihintay ako ng reaction eh. Kung naalala nila yan, na kahit si Robredo, yung kapatid niya na si Jesse ay si Boots. Si Boots Robredo, kapatid ni Jesse Robredo, minsan din niya na-issuehan na gumagamit ng drugs. Anong masasabi ko diyan? Narinig na daw ni Maria Gabriela Balingit. Kung akong tatanungin nyo, si Boots Robredo, na kapatid ni Jesse Robredo, may sakit yun eh. May rare na sakit ang mga Robredo. Ang rare na sakit ng mga Robredo, yung isa sa kanilang generation, isa sa kanila, nabubulag. Kaya yan si Boots Robredo, yung kapatid ni Jesse Robredo, nabulag yan eh, bulag. Ngayon, ang mga kaibigan ni Robredo, kasi elite din yan sa Naga, mayaman yan dito sa Naga City, mga nag-aaral sa mga exclusive na private school sa Naga City. Yung mga yan, mga kaibigan ko pa nga ang marami sa kanila. Ayun, pag nagiinuman yan, pumupunta sa mga diskuhan, mga bar, nagmamariwana yung mga yan. Normal na yan. Normal na yan. Kaya ibig kong sabihin sa mga mayayaman, normal na yung may mga mayayaman na nagda-drugs. Kahit nga si Baste, sila Pulong, sino namang maniniwalang hindi nagda-drugs yung mga yan sa Davao? Diba? Ang mga kaibigan yan, mga mayayaman din sa Davao, sa Mindanao, o mga nagda-drugs din yan. So ibig kong sabihin, sa ganyang issue, si Marcos, totoo yan, malaki ang posibilidad, totoo yun na nagda-drugs yan. Diba? Mga kabunyog? Kaya, kung yung sinasabing issue ni Marcos na nagda-drugs yan, totoo yan. Totoo yan. Kasi ganito, yun na nga, ano na yan eh, sa mga mayayaman, mga artista, personalities, marami dyan nagda-drugs talaga. Pero hindi naman drug lord si Marcos. Hindi naman drug lord. User. Sabi ni Efren Mariano, si Robin Padilla. Si Robin Padilla. Di ba? So sa mga ganyan, yan eh, normal yan. Kaya kung si Marcos Jr. ay may record na nagagamit ng drugs noong panahon, naniniwala ako dyan, totoo yan. Totoo yan. Kaya yung sinasabing mayroong report sa PDEA na isang artista daw na si Maricel Soriano, saka itong si BBM ay nagda-drug sa isang unit, gusto nilang i-operate. Totoo kaya yon? Sa tingin ko totoo yon. Kaya lang ang kwento, nakarating sa Marcos na i-operate si Marcos, so parang humingi ng tulong na wag naman. Wag naman gawin ng PDEA yon. Nang panahon na yan, yung presidente si Pinoy, 2012 yan eh. Ngayon, sino ang executive secretary ni Pinoy? Si Ochoa. Ano ang relasyon ni Ochoa sa mga Marcos? Si Lisa Araneta, law partner ni si Ochoa at saka si Lisa Araneta, yung MOST. Anong ibig sabihin ng MOST? Yan yung acronym ng kanilang law firm. Marcos, Ochoa, Serapio, Tan. So ibig sabihin, magkaibigan, magka-law partner si Marcos, si Lisa Araneta Marcos, saka si Ochoa, si Kito. So ibig sabihin, siguro nakatimbring nalaman ngayon na parang tinatarget si Marcos, nakarating sa nakiusap siguro na wag naman. So siyempre, malakas sila sa connection din, may connection din sila sa panahon nga ni Pinoy. So hindi tinuluyan. Pero naka-record nga talaga sa PDEA na ito si Marcos ay
ito ngang si Marcos ay may record na nare-report na nagda-drugs. So kaya sa totoo lang si Duterte talaga, hindi tayo kay Digong, kay Duterte. Pero nung elections ng 2022, binanggit yan ni Digong eh. Binanggit yan ni Digong. Sabi ni Digong, mayroong kandidato diyan, drug addict, drug user. Hindi niya pinangalanan. Pero malinaw naman yung mga pinapatungkulan, si Marcos Jr. yon. Kaya ibig sabihin, yung paglabas ng issue ni Marcos na drug user ito, hindi lang naman ngayon lumabas yan. Kahit nung panahon ng eleksyon, lumabas yan eh. So, in fairness sa kampo ng mga Duterte, ng mga DDS, in fairness sa kanila, hindi naman linabas yung issue na yan ngayon na lang na magkaaway na sila. Kahit nung panahon ng eleksyon, linabas ni Duterte yan, ni Digong. Ang problema sa kanila, dahil maraming DDS, suportado si Marcos, unity nga eh, hindi nila yan pinalaking issue na yan. O ngayon na magkalaban na sila, ilalabas na nila. Di ba? Ilalabas na nila. Ako hindi ko pinagtatanggol si Marcos Jr. Kung naniniwala ako, totoo yung issue na yan kay Marcos. Bakit natin nasasabi yan dito sa vlog natin? Kasi tayo ay sa katotohanan lang. Hindi naman tayo maka-Marcos, hindi rin tayo maka-Duterte. Di ba? Tayo dito, alam natin ang totoo eh. Di ba, mga kabunyog? Doon tayo naninindigan sa katotohanan. Kaya kung ako tatanungin, itong si Jonathan Morales, totoo kaya yan? Sinasabi niya, sa tingin ko totoo yan. Totoo kaya na may record sa PIDEA, yung document na yon? Totoo yan. Kaya lang ngayon, dinideny ng PIDEA yon. Bakit dinideny ng PIDEA yon? Wala naman daw ganung record. Ay natural, presidente na si Marcos Jr. Alam nga namang tanggapin nila yan. Diba? Tama naman yung sinabi nito ni Morales. Nauunawaan ko kayo. Siyempre, nililinis nyo na ang record ni Marcos Jr. Sinasabi nyo wala sa file ninyo. Yan, kasi presidente na si Marcos. Di ba? Totoo yun. Tama naman yung sinabi nito ni Morales eh. Kaya ultimately, sa totoo lang, mga kabunyog, hindi ko pinagtatanggol si Marcos. Kaya lang, yung issue kasi ni Marcos na gumagamit ng drugs, matagal na yan eh. So bakit ngayon lang nila yan linalabas? Kinampanya pa nila si Marcos eh. Nanalo ngayon si Marcos. Tapos kanila ilalabas yung issue na yan. Yan ang problema sa kanila. Ngayon, dapat ba si Marcos na mag-resign dahil sa pagiging drug user niya? Ang tanong, hanggang ba ngayon gumagamit siya ng droga? Yan ang alamin nila. Hulihin nila si Marcos ngayon na may mga ebidensya na nagdudroga yan ngayon. Pero kung past na record ni Marcos na nagda-drugs yan, ewan ko, ano na yan eh, nakaraan na yan. Ewan ko kung magagalit ba ang tao sa issue na yan. Sa tingin ko, hindi aabot sa punto na ang tao magpi-people power dahil sa galit sa issue na yan. Yan yung ginagamit ng mga DDS ngayon na issue para palakihin yan. Tama ba yung issue na yan? Ibig sabihin, totoo nga bang gumagamit ng drugs si Marcos? Sa tingin ko, totoo yan. Pero, sa tingin ko, ano yan? Matagal ng issue yan. Kung ngayon yung pag-uusapan, ibang bagay siguro kung ngayon makakuha sila ng ebidensya na nahuli nila si Marcos, nagda-drugs pa rin hanggang ngayon. Bakit? Bakit importante na yan? Kasi kung presidente ka at nagda-drugs ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin yung mga desisyon mo, delikado ang bansa. Nagda-drugs ka pala. At ano kung ang mga desisyon mo ginagawa mo sa panahon na pangag ka? Yan ang problema. Pero kailangan muna nilang patunayan na hanggang ngayon nagda-drugs pa si Marcos. Yan yung dyan. Yan yung Pero kung yung pangyayaring sinasabi na nung mga panahon ay na-involve sa drugs si Marcos at may record sa PIDEA, sa tingin ko totoo yan. Kaya lang, ang problema kasi dito sa mga DDS, kinampanya nyo si Marcos eh. Ngayon nyo lang ba nalaman na ganyan yan si Marcos? Alam nyo na yan. Kasi noon pa, nagsabi na si Digong yan. Di ba? Di ba? Nung panahon sinabi na yan ni Digong, may isang prekandidato dyan sa pagka-presidente. Alam ko nagdadrug siya. Drug addict yan. Nung ginawa ninyo ng mga DDS, kinampanya nyo pa si Marcos. Kaya itong si Maharlika, kinampanya pa nila si Marcos. Di ba? Tapos ngayon, ilalabas nila yung issue na yan. Wala. Hindi na kayo kapanipaniwala eh. Wala kayong kredibilidad mag-raise ng issue na yan eh. Di ba?
Oh, kaya kami, hindi kami kampi sa Marcos, hindi rin kami kampi sa inyo na mga DDS. Kami, dun lang kami sa totoo. Hindi ko pinagtatanggol si Marcos. Sinasabi ko nga, malamang totoo yan. Kaya lang, ngayon ba, magagamit mo pa ba yung issue na yan kay Marcos? Huliin nyo muna na gumagamit ng drugs ngayon, na presidente na siya. Maglabas kayo ng ebidensya. Yung ngayon yung ngayon. Pero kung noong mga panahon pa, 2012 pa yan, ay, mahirap yan. Hindi sasama ang tao dyan na mag-people power dahil lang sa issue na yan. Nangyari 2012 pa. Awang ko. Ha? Oh. Ikaw mga kabunyog, basta ako sa aking mga discussions, hindi tayo kasi kung makamarcos ako, hindi ganito ang discussion ko. Oh. 'Di ba? Kung maka-Duterte ako, hindi rin ganito ang discussion ko. Oh. So yun eh. Ako, yung mga ebidensya na yan, totoo yan. Yung mga ebidensya, totoo yan. Nga kaya lang, bakit sinasabi ng PIDEA wala sa kanilang record? Siyempre, nirelease na nila yan. Siyempre, wala na yan sa record nila kasi presidente na si Marcos eh. Di ba? Oh. Ngayon, ang tanong, dahil nga kung totoo yan na nagdadrag si Marcos nung panahon, so ibig bang sabihin yan, dapat na siya ngayong mag-resign, dapat na siya ngayong i-impeach, dapat na siyang pabagsakin, patalsikin. Marcos resign na daw eh. Sa tingin ko hindi. Kasi hindi naman ang tao, kahit malaman pa ng tao na nagdadrugs nga yan nung panahon, ang tanong, ngayon ba, nagdadrugs pa rin yan? Yun muna ang alamin nila. Kumuha sila ng ebidensya sa ngayon. Yung ngayon. Yun yung Pero kung wala rin silang ebidensya sa ngayon, mahirap yan. Yan, tingin ko lang. Kaya yung ginagawa kasing issue yan ng mga DDS kasi akala nila ang tao magpi-people power kapag na yan. Sabi ni Tilan Adela, malabo yan, 2012 pa. Di ba? Di ba? Anyan yan. Kaya kung akong tatanungin nyo, ano ba yung mga katotohanan sa issue ng paggamit ng droga ni Marcos Jr., yan po ang masasabi ko. Hindi sa pinagtatanggol natin si Marcos Jr. Hindi. Tayo'y sa totoo lang. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.